Bayani o biktima? Isa sa mga pinakadramatikong tagpo na ating napapanood ay ang mga storya ng mga OFW. Minsan pa nga natatawa tayo sa mga eksena. Lalo na yung mga content gaya ng OFW, umuwi, nahuling asawa sa akto. Minsan naman OFW umalis, 2 anak. Pagbalik, 3 na. Nakakatawa ang title at ang kwento, pero may katotohanan. May OFW na nagsasakripisyo para sa pamilya pero nasira rin ang relasyon dahil sa matagal na pagkakawalay. Parang teleserye. Pero aminin natin, nangyayari ito sa totoong buhay. Tapos binansagan natin sila. Nilagyan natin ng mindset, mga bagong bayani ng bayan. Bayani dahil ba sa dolyar na kanilang pinapadala at nagpapaikot sa ating ekonomiya na tila pabagsak. Pero sabi nga, at least may panggastos. Pero SKL ha, naisip ba natin kung bakit nila kailangang umalis? Karamihan sa kanila, napipilitan lang para maiahon ang pamilya sa kahirapan. Kasi ang katotohanan, kulang ang trabaho dito. Kulang ang oportunidad. Dahil hindi raw industriya ang focus ng mga hinalal. Okay na raw na sa private sector magsimula ang industriya. Ang gobyerno, tagabantay lang. Tagapagbigay ng clearance. Huwag na raw magtayo ng mga kumpanya. Oo, sa Pilipinas sa ngayon, hindi tayo nagtatayo ng pabrikang pinapatakbo ng pamahalaan. Marami na mga negosyante na ayaw pumatol na sila ang magtayo ng kumpanya. Dahil diyan pumapasok ang korupsyon. Yung tinatawag na red tape para magkanegosyo. Yung magsasabi na magtatayo ka pala ng kumpanya dito sa city namin. Siguro gawin mong board yung pinsang ko. Kaya marami sa mga negosyante ang hindi nakakagawa ng sariling produkto sa malaking antas. Hindi tayo nagtatayo ng sapat na mga pabrikang pinapatakbo ng pamahalaan. Iniisip kaya ito ng mga nanunungkulan o masabala sila sa politika? Kaya maraming Pilipino ang tahimik na umaalis na lang ng bansa. Sa ibang bansa, sila ang manggagawa. Sila ang nag-i-innovate. Sila ang nagmamanufacture. Ang serbisyo ng ating mga OFW ang nagpapayaman sa ibang ekonomiya ng ibang bansa. Tayo, tagapindot ng order, masaya na kapag nakapag-check out. Habang ibang bansa ay lumilipad na sa kanilang makabagong technology, tayo ay nagtitiis pa rin sa luma at pagkukumpuni sa pamamagitan ng inaangkat nating surplus o scrap. At habang sinasabi nating bayani mga OFW, maraming pamilyang nagkakahiwa-hiwalay, maraming batang lumalaki na malayo sa magulang, maraming relasyon na nasisira dahil sa distansya. Kaya bago natin sana sila tawaging bayani, baka dapat itanong muna natin, bayani ba sila? O biktima ng kakulangan ng maayos na ekonomiya at sistema? Kung may sapat na trabaho, kung hindi nawawala ang mga bilyon-bilyon nating salapi dahil sa korupsyon, baka hindi kailangang umalis ng ganito karami ang mga Pilipino. Hindi ito pagmamaliit sa mga sakripisyo nila. Sa totoo lang, mas lalo ko po silang nirerespeto. Pero masakit isipin, bakit pa nila kailangan maging bayani sa ibang bansa? Kung dapat dito pa lang sa sarili nating bayan ay may maayos ng oportunidad para sa kanila. Ilang taon na lang, mag-e-eleksyon na naman. May pangarap pa talaga ang mga iboboto natin. Hindi ito paninisi sa gobyerno lang at lalong hindi ito pag-atake sa mga OFW. Ito ay tanong kung saan nga ba patungo ang direksyon ng ating bansa. Na-share ko lang.